Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa iba't ibang uri ng San Francisco plant at paano ba alagaan ang mga San Francisco plant para mabuhay sila ng masigla. Ang San Francisco plant kaibigan ay kilala din sa kanyang kamanghamanghang dahon na nagpapakita ng mga bright at matitingkad na mga kulay tulad ng yellow, red, orange at green. Ang San Francisco plant kaibigan ay isa ding air purifying plant para sa iyong tahanan na tumutulong matanggal ang mga harmful toxins at pollutant sa loob man o labas ng iyong bahay. Pero bago tayo magsimula kaibigan, ipapaalam ko lang sa inyo na karamihan ng mga ornamental plant ay nagtataglay ng mga chemicals na masama sa ating kalusugan kung ito ay makakain o madidikit sa ating balat. At gayon din kaibigan ang San Francisco plant. Ang milky sap na taglay ng dahon at stem ng halamang ito ay nagtataglay ng lason. Kaya't mag-ingat dito. Ang dagta nito ay maaaring maging sanhi ng severe skin irritation kapag ito ay nahawakan. Kaya't ilagay mo ito sa lugar na malayo sa mga bata at mga alagang hayop. Pumunta muna tayo sa watering requirement nito kaibigan. Ang una nating aalamin ay ang tamang paraan ng pagdidilig ng San Francisco plant. Ang San Francisco plant ay nangangailangan ng mas madalas na pagdidilig. Ngunit huwag mo itong i-overwater dahil ito ay maaaring magresulta ng root rot o yung pagkabulok ng ugat. Pero ang kakaunti naman na pagdidilig sa San Francisco plant ay maaaring maging dahilan na matuyuan ang halamang ito. Ang dalas ng pagdidilig sa halamang ito ay depende sa sitwasyon. Pwede mo itong diligan araw-araw o kaya linggo-linggo, basta hindi mo ito kaya ang matuyuan ng mahabang panahon. Gayunpaman kaibigan, tiyakin mo na tuyo na ang lupa na pinagtaniman mo sa San Francisco plant bago mo ito muling diligan. Dagdagan mo ang iyong pagdidilig tuwing summer. Ngayon kaibigan, pumunta naman tayo sa humidity. Sa humidity naman kaibigan, o yung pangailangan nito sa moisture, alalahanin mo kaibigan na ang San Francisco plant ay nangangailangan ng mataas na humidity na maibibigay mo sa halamang ito kung sapat ang idinidilig mong tubig. Pumunta naman tayo sa sunlight requirement kaibigan. Ang San Francisco plant ay tumutubong mainam sa lugar na nakakatanggap sila ng maliwanag na hindi direktang sikat ng araw. Ang San Francisco plant ay tumutubong mainam kung ito ay itatanim mo sa fertile, well-drained at moist na lupa. Ang San Francisco plant ay nangangailangan ng bright indirect light kapag ito ilalagay mo sa loob ng bahay bilang indoor plant. Ngunit kung ito ilalagay mo outdoors kaibigan, makakabuti na ilagay mo ito sa lugar na makakatanggap siya ng partial shade. Pero gayon pa man kaibigan, kayang i-tolerate ng San Francisco plant ang direktang sikat ng araw basta't panatilihin mo ang moisture ng halamang ito. Pumunta naman tayo sa fertilizer kaibigan. Maaari kang gumamit ng soluble fertilizer such as Aquasol soluble plant food para sa iyong San Francisco plant. Mag-dissolve ka lamang ng 2 teaspoons ng Aquasol soluble plant food sa 10 liters ng tubig at ispray mo sa ugat ng halamang ito. Ngayon, bakit mahirap mag-alaga ng San Francisco plant? Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng lantang dahon ang San Francisco plant na siya sanang nagbibigay ng kagandahan sa halamang ito. Isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lanta at mga matamlay na dahon ang San Francisco plant ay dahil sa hindi tamang pagdidilig dito. Nalalanta ang dahon ng San Francisco plant dahil sa dalawang dahilan. Una, maaring sobra ang tubig na idinidilig mo dito o di kay kulang naman sa tubig
ang natatanggap ng iyong halaman, kaya't ang mga dahon nito ay nalalanta. Narito ang iba't ibang uri ng San Francisco plant na pwede mong pagpilian.